yung unprogrammed appropriations na naka-standby sa loob po na AIX. May mga pagkakataon po kasi talaga na kailangan nating mabatak yon. Sa totoo lang po, ang takot ko po, kung i-wipe out natin lahat ng laman ng unprogrammed appropriations, halimbawa po, ito pong mga nakapaloob sa strengthening assistance for social programs. If there comes a time that there's sana naman po, sa awa ng Diyos hindi mangyari, pero kung magkaroon po ng malaking kalamidad, kung magkaroon po ng kailangang national health emergency na kailangan pong respondihan, kung hindi po natin bibigyan ng legal basis for funding these items, hindi po tayo makakabatak. Siguro po, bukod po sa ngayong taon na nakabatak po tayo ng 5 bilyong piso para po tugunan at rumisponde po doon sa mga naapektuhan ng bagyo at lindol sa Masbate, sa Cebu at Davao. Several instances in the past. In terms of COVID, actually po, unprogrammed appropriations yung unang binatakan ng gobyerno para agad-agad na matulungan yung mga health emergency practitioners, yung mga frontliners natin, dun po bumatak sa unprogrammed appropriation. So there, I've had this conversation with the DBM as to what could happen if we take out all of the items under unprogrammed appropriations. And they were saying that yes, that's a possibility, but we really lose our flexibility to respond to emergencies and unforeseen circumstances. Kasi po, sa ilalim ng NDRRMF, meron pong nandun. Merong roughly 30 billion pesos, tama ba, na nasa calamity fund. Pero yung calamity fund kasi, dadaan yan sa OCD. Tapos may specific uses lang na pwedeng lagyan ng calamity fund. So yun lang po. We lose our flexibility. So ang take ko po doon, I am very much open to reducing unprogrammed appropriations, pero sana po we retain the purposes that are really needed.